Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng strawberry muffin. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay sugar 150 grams, salt 1/4 teaspoon, baking powder 2 tablespoon, fresh milk 1/4 cup, oil 1/4 cup, dalawang itlog, condensed milk 200 grams, all-purpose flour 200 grams, at syempre, strawberry filling na 1/2 cup. Sa ating mixer bowl ay atin nang ilagay ang condensed milk, mantika, fresh milk, baking powder, salt, asukal, all-purpose flour, at ang ating dalawang itlog. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin para naman magsama-sama ng mga ingredients na ating inalagay dito. Ayan, ito na po siya. At kapag ganito na po, ay okay na po ito para atin na po siyang i-mixer. Ipa-under lang po natin ng mixer ng kaunti or mga ilang minuto hanggang po sa yung tipong mag-dissolve na po lahat at magsama-sama na po sila. At ito na po siya mga ka-bakers. Ilang minuto lang po ay ganito na po ang kanyang itsura at kapag ganito na po ay okay na po ito at pwede na po ating patayin ang ating mixer. O yan, di ba po? Napakaganda niya na. Ngayon naman ay atin na po siyang aayusin or mas lalo pa pong hahaluin para po ma-check kung meron pa po bang mga buo-buo. At syempre kapag wala na ay atin na pong ilagay ang ating strawberry filling. Yan. Atin na po siyang dahan-dahan na ilagay dito. At pagkatapos po ay atin na po ulit siyang hahaluin ng maigi para po magsama-sama na po sila. Yan, napakaganda na ng kanyang kulay. At syempre po, kailangan na rin po nating i-ready ang ating mga molde, no? Tsaka po ang mga paper cup na ating lalagyan nito. Ayan, atin na po siyang ilagay mga ka-bakers. 1 scoop nga po pala yung ginamit namin dito. At nakadepende na rin naman po sa inyo yung kung gaano po karami ang inyong ilalagay. Ayan. Ibale, gawin lang po natin to hanggang po sa ubos po ang ating minix. At kapag tapos na ay eto na po ang ating mga nilagay na napakaganda na. Ang next naman po nito ay maglalagay na po tayo ng ating design sa taas. Kukuha lang po tayo ng napakapiranggot ng strawberry filling natin at atin na po siyang ilagay sa taas para po pang design. So gawin lang po natin to hanggang po sa malagyan na po lahat. At ito na po ang kanyang itsura. Atin po siyang kinalat ng kaunti para po pag naluto po siya, hindi lang po yung taas yung meron, kundi bawat gilid lang din po kasi puputok po kasi siya. At syempre, atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang oven temperature po is 220 sa taas, 220 sa baba, at ang baking time is 15 minutes. At after 15 minutes ay ito na po ang ating ginawang strawberry muffin na napakaganda. At tignan niyo naman po, lubong-lubo po talaga siya. At ang ganda niya po talaga tignan sa personal. O, di ba? Bonggang-bongga. Mga nakasmile pa po yan. Parang tayo, kahit na anumang mangyari sa mundo, palagi pa rin tayo nakasmile. Yan. Di po ba? Kaya naman mga ka-bakers, gawin na po natin to dahil sobrang sulit at sobrang sarap po talaga nito. Promise. Lalo na po pang baon at pang benta. Siya nga po mga ka-bakers, no, hindi ko na nga po ito pahahabain pa at eto na po ang ating food for the soul ngayong umaga. Hebreo 11:1, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Mga ka-bakers, lagi lamang tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon at Diyos. Siya lamang at wala nang iba pa ang makakapagligtas sa atin at ang makakapuno ng ating mga pagkukulang or space sa ating mga puso. Dahil siya at siya lamang at wala nang iba pa ang ating Ama, ang ating tagapagligtas at ang ating Panginoon magpakailanpaman. Kung ano man ang kanyang ipinangako, nais ko lamang palalahanin sa inyo at sabihin sa inyo na ang lahat ng pangako ng Diyos ay mangyayari. Dahil kahit na kailan ay hindi pa siya nagkulang at hindi pa niya ginawa kung ano man ang kanyang mga sinabi. Lahat ng kanyang sinabi ay natutupad noon, ngayon at magpakailanpaman.
wag tayong pabibitaw or wag tayong paaakit or wag tayong mag-lose hope dahil lang sa mga bagay na nakikita natin ngayon. Dahil ang tunay na pananampalataya ay ang pananalig sa Diyos ng buong puso mo kahit na ano pa ang nangyayari sa mundong ito. Kahit na hindi mo man nakikita or kahit na iba man ang nangyayari sa mundong ito, magulo man, pero lagi nating isipin na ang pananampalataya ang nagsisecure sa atin, nagbibigay lakas sa atin para maniwala sa Panginoon dahil walang kahit na anumang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam, God bless, and please ingat. See you kung tayo man ay kuhanin ng ating Ama or kung tayo man ay magkita-kita balang araw. Bye!